10 taon ng pagsisilbi, nauwi sa malupit na pagtataksil. Si Avelina itinapon na parang basura ng asawang si Dante at biyenang si Lola Belen. Habang nagpapakasasa ang dalawa sa nakaw na yaman mula sa mga OFW, ang dating arkitekto na iwang duguan sa ilalim ng bangin. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Mula sa mga abo ng pait, babangon si Solen. Kaya mo bang harapin ang katotohanang nakatago sa likod ng bawat ngiti? Abangan ang muling pagsilang. Ano ba, Belen? Umayos ka nga sa pag-upo. Baka mamaya biglang pumasok ang tangang yan at mahuli tayong nagsa-celebrate dito. Ang boses na iyon ay galing kay Dante. Malamig. Walang bakas ng pagmamahal na palagi niyang ipinaparating sa kanyang asawa. Sa labas ng pinto, napatigil si Avelina. Hawak niya ang isang mainit na mangkok ng lugaw na dinala niya para sa kanyang biyenan. Ang kanyang mga kamay ay magaspang, puno ng mga paso mula sa kusina at sugat mula sa paglalaba ng mga damit ni Dante at Lola Belen sa loob ng 10 taon. Pinunasan niya ang pawis sa kanyang noo gamit ang dulo ng kanyang lumang duster. Iniisip kung bakit tila masigla ang boses ng kanyang asawa sa loob ng silid na dapat ay puno ng lungkot at karamdaman. Huwag kang mag-alala, Dante. Alam mo namang sapat na ang pag-arte ko bilang lumpo para magmukhang katulong ang babaeng yan dito sa sarili niyang pamamahay. Sagot ni Lola Belen. Ang tawa nito ay malutong, puno ng pangungutya na tila ba isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa katahimikan ng gabi. Sumunod ang tunog ng pagbukas ng champagne at ang kalansing ng mga baso. Cheers, Ma! Dahil sa pirma ni Senadora Corazon, nasa kamay na natin ang pera ng mga OFW. Isipin mo, habang nagpapakahirap sila sa ibang bansa, tayo ang magpapakasasa sa pinaghirapan nila. Nanginginig ang mga binti ni Avelina. Ang lugaw na maangat niyang niluto ay nagsimulang tumapon sa gilid ng mangkok. Napapaso ang kanyang mga daliri, ngunit hindi niya ito naramdaman. Ang sakit na nararamdaman niya sa kanyang puso ay mas matindi pa sa anumang apoy. Naririnig niya ang pag-uusap ng 2 taong itinuring niyang mundo. Ang mga taong pinaglingkuran niya ng higit pa sa kanyang sarili. Pero Dante, muli nagsalita si Lola Belen. Paano kung maghinala si Vina tungkol sa nangyari sa anak niyo noon? Paano kung malaman niyang hinayaan nating mawala ang bata para lang hindi masira ang image niyo ni Corazon sa publiko? Sandaling tumahimik sa loob. Pagkatapos, narinig ni Avelina ang mabigat na hakbang ni Dante. Patay na ang batang yun, Ma. At si Vina? Mananatili siyang bulag at bingi dahil iniisip niyang may utang na loob siya sa atin. Akala niya, iniligtas natin siya sa pagiging ulila. Pero ang totoo, kinuha lang natin siya para may libre tayong alipin na mag-aalaga sa'yo habang ako ay nagpapakasaya sa piling ni Corazon. Ang mangkok ng lugaw ay tuluyang nahulog sa sahig. Walang malakas na tunog ng pagkabasag. Tanging, ang malapot na likido lamang na kumalat sa makintab na nara. Tila isang mansa na hindi na kailanman mabubura. Ang bawat salitang binitawan ni Dante ay parang mga karayom na isa-isang itinutusok sa kanyang kaluluwa. Ang 10 taon ng kanyang buhay ay isang malaking kasinungalingan. Ang kanyang sakripisyo, ang kanyang pangarap na maging arkitekto na tinalikuran niya para sa pamilyang ito ay tinapak-tapakan lamang ng mga taong itinuring niyang mahal sa buhay. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Tumambad kay Avelina ang kanyang asawa. May hawak na baso ng alak at sa likod nito ay ang kanyang biyenan na nakatayo ng tuwid, walang bakas ng pagkalumpo. Ang maskara ay tuluyan ng natanggal. Vina? Sambit ni Dante, ngunit wala nang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Sa halip na takot, isang mapanganib na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Lumapit siya kay Avelina at hinawakan ang kanyang panga ng napakahigpit.
pilit na itinitingala ang mukha ng babaeng winarak niya ang puso. Sana ay nanatili ka na lang sa kusina. Sana ay hindi mo na lang narinig ang katotohanan. Dahil na yon, kailangan ko nang tapusin ang laro nating ito. Tumingin si Avelina sa mga mata ng lalaking minahal niya, ngunit wala na siyang nakitang Dante. Ang nakikita niya ay isang halimaw na handang pumatay para sa kapangyarihan. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang paalam sa babaeng mapagtiis at mahina. Sa gitna ng dilim ng pasilyo, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hanggang saan ang hangganan ng pag-ibig kapag ang kinalabasan nito ay kamatayan? Hindi na nakasigaw si Avelina. Ang mga kamay ni Dante na dati ay marahang humahaplos sa kanyang buhok. Na yon ay parang mga bakal na nakapulupot sa kanyang braso. Hinila niya si Avelina patungo sa garahe. Balewala ang mga luhang umaago sa pisngi ng kanyang asawa. Sa likuran nila, nakatayo si Lola Belen sa may pintuan, nakasandal sa hamba at nanunood na tila ba isang palabas sa telebisyon ang kanyang nasasaksihan. Walang bakas ng awa sa mukha ng matanda. Tanging pagmamadali na parang nais na niyang malinis ang mansa sa kanilang pamilya. Dante, parang awa mo na. Ang anak natin. Bakit niyo nagawa yon? Ang boses ni Avelina ay halos pabulong na lamang dahil sa hapdi ng kanyang lalamunan. Ngunit ang tanging sagot ni Dante ay ang marahas na pagtulak sa kanya sa loob ng sasakyan. Ikinandado ng lalaki ang mga pinto. Ang tunog ng pag-andar ng makina ay tila isang hudyat ng kamatayan na umaalingaw-ngaw sa loob ng madilim na garahe. Mabilis ang pagpapatakbo ni Dante. Ang mga ilaw ng kalsada sa Manila ay nagiging malabong mga guhit sa paningin ni Avelina. Sinubukan niyang abutin ang handle ng pinto. Sinubukan niyang makiusap muli. Ngunit ang bawat salita niya ay tinatawanan lamang ni Dante. Masyado kang mabait, Vina. At sa mundong ito, ang mga mababait ay tinatapakan lang. Hindi mo ba naiintindihan? Magiging unang ginang ako ng bansang ito sa tulong ni Corazon. At hindi ko hahayaang hadlangan mo yon dahil lang sa katangahan mo. Narating nila ang isang madilim na bahagi ng Antipolo, kung saan ang bangin ay tila isang dambuhalang bibig na handang lumamon ng kahit ano. Itinigil ni Dante ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Hinila niya si Avelina palabas at dinala sa gilid ng matarik na talampas. Ang hangin ng gabi ay malamig, humahampas sa manipis na duster ni Avelina, ngunit mas malamig ang titig ng kanyang asawa. Dito na magtatapos ang pagiging martyr mo. Bulong ni Dante habang dahan-dahang inilalapit ang kanyang mukha sa tainga ni Avelina. Sasabihin ko sa lahat na hindi mo nakayanan ang pagkamatay ng anak natin. Sasabihin ko na nabaliw ka na at tumalon ka rito. Lahat ay maniniwala sa akin dahil ako ang tinitingalang abogado. At ikaw ay wala lang. Sa isang iglap, naramdaman ni Avelina ang isang malakas na puwersa sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga paa ay nawala ng lupa. Ang huling nakita niya ay ang anino ni Dante na unti-unting lumiliit sa tuktok ng bangin habang siya ay mabilis na nahuhulog sa madilim na kailaliman. Ang bawat sanga ng puno na tumatama sa kanyang katawan ay nagbibigay ng matinding hapdi hanggang sa maramdaman niya ang malakas na pagbagsak ng kanyang likuran sa malamig na tubig ng sapa sa ilalim. Ang katahimikan ay bumalot sa paligid. Ang tanging naririnig na lamang ay ang agos ng tubig at ang mahinang tibok ng puso ni Avelina na tila isang kandilang paubos na ang metsya. Habang unti-unting nawawala ang kanyang malay, isang alaala ang dumaan sa kanyang isipan, ang imahe ng kanyang ama na nagsasabing ang mga santos ay laging marunong lumaban. Sa gitna ng bingit ng kamatayan, isang matinding puot ang sumiklab sa kanyang huling hininga. Kung ito na ang dulo ng kanyang buhay bilang Avelina, sumusumpa siya na kung bibigyan siya ng pagkakataon ng langit, babalik siya hindi para humingi ng tawad,
kundi para bawiin ang lahat. Ang bawat patak ng ulan na bumabagsak sa sugatang mukha ni Avelina ay tila mga karayom na nagpapamulat sa kanyang diwa. Nakahiga siya sa gitna ng malalaking bato sa gilid ng sapa. Ang kanyang duster na puti ay halos maging kulay pula na dahil sa dumanak na dugo. Ang bawat paghinga niya ay isang pakikipagbuno sa kamatayan. Bawat igas ng kanyang katawan ay nagbibigay ng matinding hapdi na tila binabali ang kanyang mga buto. Sa gitna ng laban na ito, isang anino ang dahan-dahang lumapit sa kanya. Si Renato ay isang lalaking nabubuhay sa katahimikan ng bundok, malayo sa ingay at dumi ng lungsod na kumuha sa kanyang kaligayahan. Hawak ang isang lampara. Ang liwanag nito ay tumama sa dugo ang anyo ng isang babaeng tila itinapon ng langit sa kanyang paanan. Napatigil si Renato. Ang kanyang puso na matagal lang naging bato dahil sa paitang nakaraan ay biglang kumitig sa takot at habag. Mabilis siyang lumapit at lumuhod sa putikan upang suriin ang pulso ng babae. Laban. Biktima ka rin ba ng mundong ito? Bulong ni Renato habang marahang binubuhat ang malamig at nanghihinang katawan ni Avelina. Bawat hakbang niya paakyat sa kanyang kubo ay puno ng pag-iingat. Tila ba hawak niya ang isang babasaging salamin na anumang sandali ay maaaring mabasag ng tuluyan. Sa loob ng maliit na kubo, sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan na sumisilip sa mga siwang ng dingding, sinimula ni Renato ang paglilinis sa mga sugat ni Avelina. Nang makita niya ang mga pasa sa leeg at braso nito, alam niyang hindi ito isang simpleng aksidente. Ito ay isang tangkang pagpaslang. Nang matuklasan niya ang isang lumang locket sa leeg ng babae na may nakaukit na pangalang Santos, tila huminto ang mundo ni Renato. Ang pangalang iyon ang matagal nang nagdulot ng matinding sakit sa kanyang pamilya. Ang pangalang nauugnay sa panlilinlang at kahihiyang dinanas ng kanyang asawa dahil kay Dante Santos. Lumipas ang mga araw na parabang isang mahabang panaginip para kay Avelina. Ang bawat sandali ay mabigat at ang mga alaala ay dumarating na parang mga alon na paulit-ulit bumabalik sa kanyang isipan. Nang sa wakas ay nagbukas ang kanyang mga mata, ang unang nakita niya ay ang seryoso ngunit punong-puno ng malasakit na mukha ni Renato. Sinubukan niyang magsalita, ngunit tanging mahinang daing lamang ang lumabas sa kanyang tuyong labi. "Huwag kang piliting bumangon, ligtas ka na rito," wika ni Renato habang inilalapit ang isang baso ng tubig sa labi ni Avelina. "Ako si Renato. At kung hindi ako nagkakamali, pareho tayo ng taong gustong makitang nagdurusa sa impyerno." Tumingin si Avelina sa paligid. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang nanginghinig na kamay upang hawakan ang sariling muka. Naramdaman niya ang makapal na gasa na nakabalot dito. Ang takot ay muling gumapang sa kanyang dibdib. Nang iabot ni Renato ang isang maliit na salamin, ang tanging nakikita ni Avelina ay ang kanyang mga matang puno ng luhang dumadaloy sa pagitan ng mga puting benda. Ang mukhang ginamit ni Dante upang akitin ang mundo ay wala na. Ngunit sa likod ng mga bendang iyon, isang bagong determinasyon ang nabuo. Hindi na siya ang Avelina na nananahimik. "Tutulungan kita," pangako ni Renato. Ang kanyang boses ay tila isang sumpa na kasing bigat ng bundok. Ngunit kailangan mong tanggapin na ang babaeng nahulog sa bangin ay patay na. Ang babangon mula rito ay isang bagong tao na hindi na kayang saktan ng kahit na sino. Humawak ng mahigpit si Avelina sa kamay ni Renato. Sa gabing iyon, sa gitna ng masukal na kagubatan, nabuo ang isang alyansang hindi binuo ng dugo, kundi ng parehong pait ng pagtataksil. Ang bawat patak ng luha ni Avelina ay naging lason na handa niyang ipakain sa mga taong nagpabagsak sa kanya. Lumipas ang mga buwan sa loob ng munting kubo ni Renato na tila ba isang mahabang taglamig sa gitna ng init ng Pilipinas. Ang bawat araw ni Avelina
ay puno ng disiplina at pagtitiis. Hindi lamang ang kanyang katawan ang kailangang gumaling, kundi ang kanyang isipan na dati ay nakakulong sa rehas ng pagiging isang masunuring asawa. Sa tulong ng mga koneksyon ni Renato bilang dating investigador, unti-unti nilang binuo ang isang katauhang hindi kailanman maiuugnay sa nawawalang asawa ni Dante Santos. Ang galit ay parang apoy, Vina. Wika ni Renato habang pinapanood si Avelina na nagsasanay maglakad ng may awtoridad at dahan-dahang tinatanggal ang mga huling benda sa kanyang mukha. Kapag hinayaan mong lalamunin ka nito, matutupok ka. Pero kapag natutunan mo itong kontrolin, magagamit mo itong sandata para tupukin ang mga kaaway mo. Dumating ang araw na pinakahihintay at pinakakatakutan ni Avelina. Sa harap ng isang lumang salamin, dahan-dahan niyang ibinaba ang huling gasa. Ang mukhang tumingin pabalik sa kanya ay hindi na ang maamong mukha ng arkitektong si Avelina. Dahil sa mga operasyong pinundohan ni Renato mula sa kanyang huling ipon, ang kanyang mga mata ay tila naging mas matalim. Ang kanyang ilong ay mas matayog, at ang kanyang panga ay nagpapakita ng isang determinasyong hindi matitinag. Wala na ang bakas ng mga pasa, ngunit sa ilalim ng bagong balat na iyon ay ang mga pilat ng put na kailanman ay hindi maghihilom hanggat hindi nakakamit ang hustisya. Mula sa araw na ito, bulong ni Renato habang isinusuot sa daliri ni Avelina ang isang mamahaling singsing na bahagi ng kanilang plano. Wala na si Avelina Santos. Patay na siya sa ilalim ng bangin sa Antipolo. Ikaw na ngayon si Soline de la Vega. Isang mayamang mamumuhunan mula sa Singapore. Matalino, mailap, at higit sa lahat, makapangyarihan. Sinimula ni Soline ang kanyang paghahanda sa mundo ng negosyo at politika. Binasa niya ang bawat dokumento tungkol sa mga transaksyon ni Dante at ang bawat balita tungkol sa papalapit na kampanya ni Senadora Corazon. Natutunan niyang itago ang kanyang emosyon sa likod ng isang malamig at misteryosong ngiti. Bawat gabi, bago siya matulog, hinihimas niya ang kanyang leeg kung saan dati ay nakasuot ang locket ng mga Santos. Ngayon, ang tanging nararamdaman niya ay ang tibok ng kanyang puso na tila isang orasan na nagbibilang ng oras bago ang muling pagkikita nila ng kanyang asawa. Sa isang marangyang pagtitipon sa Makati, isang bagong pangalan ang naging bulong-bulungan ng mga elitista. Isang babaeng nakasuot ng itim na sutla, ang bawat hakbang ay nagbibigay ng kakaibang kaba sa paligid. Nang pumasok si Soline sa bulwagan, tila huminto ang ikot ng mundo. Ang bawat tingin ay nakatuon sa kanya, ngunit walang nakakilala sa kanya. Sa kabilang dulo ng silid, nakita niya si Dante, nakasuot ng mamahaling barong, nakangiti, at nakikipagkamay sa mga makapangyarihang tao habang nasa tabi niya ang senadora. Humigpit ang hawak ni Soline sa kanyang baso ng champagne, ngunit hindi siya nanginig. Tiningnan niya ang lalaking pumatay sa kanya at sa kanyang anak. Ang bawat tawa ni Dante ay tila isang insulto sa kanyang alaala. Ngunit sa halip na sumugod, lumapit siya sa isang grupo ng mga negosyante sa malapit. Ang kanyang boses ay naging malamyos, ngunit puno ng katusuhan. Narinig ko na naghahanap ng bagong katuwang sa negosyo ang opisina ni Senadora Corazon. Wika ni Soline sa wikang Ingles na may halong accent na banyaga. Mukhang kawili-wili ang kanilang mga proyekto, lalo na ang tungkol sa mga OFW. Gusto ko silang makilala. Mula sa malayo, nahuli ni Dante ang paningin ni Soline. Panandaliang napatigil ang abogado. May kung anong pamilyar sa mga mata ng estrangerong babae na nagpabili sa tibok ng kanyang puso, isang pakiramdam na matagal na niyang ibinaon sa limot. Ngunit bago pa niya malapitan ang babae, lumingon na si Soline at nawala sa gitna ng karamihan, iniwan si Dante na may dalang kakaibang pangamba na hindi niya maipaliwanag. Ang laro ng pusa at daga ay opisyal nang nagsimula. Ang bawat hakbang ni Soline sa marmol na sahig ng opisina ni Senadora Corazon ay tila isang matalim na tunog ng orasan na nabibilang ng oras ng paghuhukom.
Nakasuot siya ng isang mamahaling puting terno. Ang kanyang tindig ay puno ng kapangyarihan na tila ba siya ang nagmamay-ari ng buong busale. Nang bumukas ang pinto ng opisina, sinalubong siya ng matamis ng ngiti ng senadora, isang ngiti na alam ni Soline na puno ng lason at pagkukunwari. Miss De La Vega, isang malaking karangalan ang makaharap ang isang kilalang mamumuhunan mula sa Singapore. Wika ni Corazon habang inilahad ang upuan. Sa tabi nito, nakatayo si Dante. Ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa mukha ni Soline. Tila ba pilit niya hinahanap ang isang sagot sa isang tanong na hindi niya mabigkas. Ang karangalan ay nasa akin, Senadora. Sagot ni Soline. Ang kanyang boses ay malamig at kontrolado. Nabalitaan ko ang inyong mga programa para sa mga manggagawang Pilipino sa ibang bansa. Bilang isang tao na may malalim na malasakit sa ating mga kababayan, nais kong maglagay ng malaking pondo para sa inyong mga susunod na proyekto. Nakita ni Soline ang kislap ng kasakiman sa mga mata ni Dante nang mabanggit ang salitang pondo. Ito ang kahinaan ng kanyang asawa, ang pera at ang kapangyarihang dulot nito. Sa loob ng isang oras na pag-uusap, maingat na inilatag ni Soline ang kanyang mga kondisyon. Mga kondisyon na tila pabor sa dalawa. Ngunit ang totoo ay mga tanikalang unti-unting pupulupot sa kanilang mga leeg. Matapos ang pulong, inanyayahan ni Dante si Soline para sa isang hapunan. Habang naglalakad sila patungo sa sasakyan, hindi napigilan ni Dante ang mantanong. Miss De La Vega, patawarin niyo ako. Ngunit meron kayong mga kilos na nagpapaalaala sa akin sa isang taong malapit sa akin noon. Matagal na ba kayong naninirahan sa ibang bansa? Tumingin si Soline ng diretso sa mga mata ni Dante. Ang mga mata na dati ay tinitingnan niya ng may buong pagmamahal. Ngunit ngayon ay tinitingnan niya ng may buong pot. Ang bawat tao ay may kamukha o kahawig, Attorney Santos. Ngunit ang pagkakaiba ay nasa kung sino ang nananatiling buhay at sino ang piniling kalimutan na ng mundo. Isang gabing inimbitahan si Soline sa tahanan ng mga Santos. Ang bahay na dati ay itinuring niyang kulungan. Doon ay muli niyang nakaharap si Lola Belen. Ang matanda ay nakaupo sa kanyang wheelchair. Nagpapanggap na lumpo at mahina. Ngunit ang kanyang mga mata ay tila mga agila na pilit. Binubutas ang katauhan ni Soline. Napakaganda mo, iha, wika ni Lola Belen habang hinahawakan ang kamay ni Soline. Naramdaman ni Soline ang pandidiri. Ngunit nanatili siyang kalmado. May amoy ka ng bulaklak ng jasmine. Ang paboritong amoy ng yumaong asawa ni Dante. Ang jasmine ay amoy ng kalinisan, Lola Belen. Mabilis na sagot ni Soline. Ngunit minsan, ginagamit din ito upang itago ang amoy ng nabubulok na sikreto sa loob ng isang bahay. Napatigil ang matanda. Ang kanyang kamay ay bahagyang nanginig. Sa sandaling iyon, alam ni Soline na nagsisimula ng gumana ang kanyang plano. Hindi sapat na makuha niya ang kanilang pera. Kailangan niyang sirain ang kanilang kapayapaan mula sa loob. Habang naglalakad siya palabas ng bahay, lumingon siya sa madilim na pasilyo kung saan siya dati ay umiiyak sa pagod. Ngumiti siya ng bahagya. Ang bitag ay nakalatag na at ang mga daga ay nagsisimula na ring pumasok sa loob. Ang bawat sulok ng mansyon ng mga Santos ay tila bumubulong ng mga alaala ng pait habang si Soline ay naglalakad sa madidilim na pasilyo nito. Ginamit niya ang pagkakataon nang ang lahat ay abala sa isang marangyang selebrasyon sa hardin para sa kaarawan ni Senadora Corazon. Alam ni Soline ang bawat sikretong lagusan, ang bawat siwang ng sahig na naglalabas ng tunog dahil 10 taon siyang naging anino sa loob ng bahay na ito. Ang kanyang layunin ay ang silid ni Lola Belen. Ang silid na dati ay amoy ng gamot at pagkukunyari, ngunit na yon ay amoy ng lumang papel at alikabok. Sa ilalim ng kama ng matanda, nakatago ang isang maliit na vault na alam ni Soline na kinalalagyan ng misteryosong kahon na bakal. Gamit ang mga kasanayang itinuro sa kanya ni Renato,
Mabilis na nabuksan ni Soline ang vault. Doon ay nakita niya ang isang kalawanging kahon na tila bahuling piraso ng isang puzzle. Nang buksan niya ang takip, ang unang tumambad sa kanya ay isang kupas na litrato ng isang babaeng nakasuot ang uniporme ng katulong. Karga ang isang sanggol. Sa likod ng litrato ay may nakasulat na mga salitang nagpapatigil sa tibok ng puso ni Soline. Ang tunay na tagapagmana ng mga santos, anak ni Teresa. Kasama ng litrato ay ang mga legal na dokumento ng DNA test na ginawa 30 taon na ang nakalilipas. Dito ay malinaw na nakasaad na si Dante ay hindi tunay na anak ni Lola Belen. Si Dante ay anak ng yumaong asawa ni Lola Belen sa kanilang katulong na si Teresa. Ang tunay na anak ni Lola Belen ay namatay sa panganganak at upang mapanatili ang kanyang kapangyarihan at yaman sa pamilya Santos, pinalitan niya ang patay na sanggol ng anak ni Teresa. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Soline habang binabasa ang mga sulat ng pananakot ni Lola Belen kay Teresa upang lumayo ito at huwag nang magpakita kailanman. Kaya naman pala, ganoon na lamang ang pagtrato ni Lola Belen kay Dante, puno ng kontrol at pagmamanipula. Hindi ito pagmamahal ng isang ina, kundi ang paghawak ng isang amo sa kanyang bihag. Hawak ni Lola Belen ang leeg ni Dante dahil alam niya ang lihim ng pagkatao nito. Kung malalaman ng publiko na si Dante ay isang anak sa labas ng isang katulong, guguho ang kanyang karera bilang isang prestigyosong abogado. Narinig ni Soline ang tunog ng gulong ng wheelchair na papalapit sa silid. Mabilis niyang itinago ang mga dokumento sa loob ng kanyang damit at ibinalik ang kahon sa loob ng vault. Nang bumukas ang pinto, tumambad ang madilim na anyo ni Lola Belen. Ang matanda ay nakatayo, hindi nakaupo sa wheelchair at may hawak na matalim na gunting para sa kanyang mga halaman. "Anong ginagawa mo sa silid ko, Soline?" Ang boses ni Lola Belen ay tila isang babala mula sa hukay. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, tila ba nahahalata ang kakaibang kaba sa dibdib ng babaeng nasa harap niya? Ngumiti si Soline, ang kanyang mukha ay naging kasing lamig ng yelo. "Naligaw lang ako, Lola Belen. Masyadong malaki ang bahay na ito, kasing laki ng mga lihim na pilit itinatago sa ilalim ng mga sahig nito. Hinahanap ko lang ang banyo. Ngunit tila ang dumi na nahanap ko rito ay hindi kayang hugasan ng kahit na anong tubig." Nagkatinginan ang dalawa, isang labanan ng titig na puno ng hinala at put. Alam ni Lola Belen na may alam na si Soline at alam ni Soline na ang matandang babaeng ito ay handang pumatay muli upang manatiling nakatayo sa kanyang trono ng kasinungalingan. Habang lumalabas si Soline sa silid, isang bagong plano ang nabuo sa kanyang isipan. Hindi lamang niya sisirain si Dante. Gagamitin niya ang katotohanan ito upang pag-awayin ang mag-ina hanggang sa sila mismo ang ubusin ng sarili nilang kasakiman. Ang gabi ay balot ng katahimikan sa marangyang veranda ng mga Santos. Ngunit sa loob ng dibdib ni Dante, may isang bagyo ng kalituhan na nagsisimulang mabuo. Nakatayo siya roon, hawak ang isang baso ng whiskey habang pinagmamasdan ang malawak na harden. Sa tabi niya, lumapit si Soline. Ang kanyang presensya ay tila isang malamig na simoy ng hangin na nagdadala ng babala. "Malalim yata ang iniisip mo, attorney?" Malamyos na simula ni Soline. Ang boses niya ay parang musika, ngunit ang bawat nota ay may nakatagong patalim. "Masyado ka bang napapagod sa paghahanda para sa kampanya ni Senadora Corazon o may mas mabigat na bagay na gumugulo sa'yo?" Humarap si Dante sa kanya. Ang kanyang mga mata ay pagod at puno ng kaba. "Minsan, Miss De La Vega, pakiramdam ko ay marami akong hawak na bagay na hindi ko naman talaga pag-aari. Ang kapangyarihan ay isang mabigat na pasanin." Ngumiti si Soline, isang ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. "Siguro ay dahil ang taong nagbigay sa iyo ng kapangyarihang yan, ang siya ring may hawak ng iyong leeg. Alam mo, attorney, sa mundo ng negosyo, ang pinakamalapit na kasama natin
Ang siya ring madalas na nagnanakaw sa atin sa likod natin. Naitanong mo na ba sa sarili mo kung bakit hanggang ngayon si Lola Belen pa rin ang may hawak ng lahat ng titulo ng inyong mga ari-arian? Napatigil si Dante sa pag-inom. Isang metsa ng pagdududa ang sinindihan ni Soline. Si Mama ay matanda na. Gusto lang niyang masiguro na maayos ang lahat. O gusto lang niyang masiguro na hindi ka makakaalis sa kanyang mga kamay. Pagpapatuloy ni Soline, lalong inilalapit ang kanyang mukha sa lalaki. Narinig ko ang usap-usapan sa bangko noong nakaraang araw. May isang malaking halaga ng pera na inilipat mula sa inyong joint account patungo sa isang pribadong trust fund na pangalan lang ni Lola Belen ang nakalagay. Parang naghahanda na siya para sa sarili niya, attorney. Paano kung balang araw, hindi ka na niya kailangan? Paano kung ikaw ang gawin niyang panakip-butas kapag pumutok ang issue ng mga OFW? Ang mga salita ni Soline ay parang lason na unti-unting kumakalat sa dugo ni Dante. Bigla niyang naalala ang mga pagkakataon na palading siya ang pinagagalitan ng matanda. Ang mga oras na ipinapaalala ni Lola Belen na wala siyang mararating kung hindi dahil sa kanya. Ang dati ay pagmamahal at utang na loob ay biglang napalitan ng takot at galit. Nang gabing iyon, hindi nakatiis si Dante. Pumasok siya sa silid ng kanyang ina nang hindi kumatok. Naabutan niya ang matanda na mabilis na isinasara ang kanyang vault. Ma, kailangan nating mag-usap. Nasaan ang mga papeles ng lupain sa Tagaytay? Bakit hindi ko na makita ang mga record ng bangko natin sa Singapore? Dante, anong kapangahasan ito? Sigaw ni Lola Belen. Ang kanyang boses ay puno ng otoridad na tila ba isang reyna na kinukuwestiyon ng isang alipin. Huwag mong kalilimutan kung sino ang naglagay sa iyo sa kinalalagyan mo ngayon. Kung wala ako, namumulot ka lang ng basura sa kalye. Yan! Yan ang palagi mong sinasabi! Bulyaw ni Dante. Ang kanyang mukha ay naging pula sa tinde ng pot. Pagod na akong maging sunod-sunuran sa iyo. Attorney ako, ma. Ako ang humaharap sa lahat ng dumi ninyo ni Corazon, pero parang bata mo pa rin akong kinokontrol. Mula sa madilim na pasilyo, nakatayo si Soline. Pinapakinggan ang sigawan ng mag-ina. Ang bawat salitang puno ng galit na ibinabato nila sa isa't isa ay parang kakaibang himig sa kanyang pandinig. Ang pagkakaisa ni Dante at Lola Belen noon ang nagsilbing matibay na pader laban sa katarungan. Ngunit ngayon, ay unti-unti na itong nababasag. Habang naglalakad palayo, naramdaman ni Soline ang bahagyang paggaan ng kanyang dibdib. Nagsisimula ng lumitaw ang bunga ng kanyang ginawa at hindi na magtatagal, sila mismo ang haharap sa bigat ng kanilang mga sariling desisyon. Sa gitna ng kaguluhan ng kanyang planong paghihigante, may isang lugar na nagsisilbing kanluhan ni Soline, ang munting rest house ni Renato sa tabi ng lawa. Malayo ito sa mapagkunwaring mundo ni Dante at Corazon. Dito, hindi siya si Soline na mapanghamon at hindi rin siya si Avelina na ape. Dito, siya ay isang babaeng muling natututong huminga. Isang hapon, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog at nagbibigay ng kulay kahel sa langit, nakaupo si Soline sa beranda. Hawak niya ang isang tasa ng mainit na kape. Ngunit ang kanyang paningin ay nakatuon sa malayo. Ang kanyang isipan ay puno ng mga drawing at blueprint, hindi ng mga gusali, kundi ng mga susunod na hakbang sa kanyang paghihigante. Naramdaman niya ang paglapit ni Renato. Hindi ito nagsalita. Sa halip ay marahan itong tumayo sa kanyang likuran. Ramdam ni Soline ang init ng presensya ng lalaki. Isang init na unti-unting nagpapatunaw sa yelo sa kanyang puso. Nang ipatong ni Renato ang kanyang kamay sa balikat ni Soline, hindi siya lumayo. Sa halip, hinayaan niya ang sariling malasap ang kakaibang pakiramdam ng pagiging ligtas. Masyadong mabilis ang tibok ng puso mo, Soline. Mahinahong wika ni Renato. Ang boses nito ay parang banayad na agos ng tubig. Huwag mong hayaan na ang galit mo ang maging tanging dahilan ng paghinga mo.
Tandaan mo, naghiganti tayo para mabuhay ka muli. Hindi para mamatay ka sa loob ng sarili mong pot. Humarap si Soline sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod na matagal niyang itinatago. Minsan, Rene, natatakot ako. Natatakot ako na kapag natapos na ang lahat ng ito, wala nang matira sa akin. Paano kung ang tanging alam ko na lang ay ang magalit? Hindi sumagot si Renato sa pamamagitan ng salita. Sa halip, kinuha niya ang kamay ni Soline at marahan itong piniga. Pagkatapos, sa isang mabilis ngunit banayad na pagkilos, inilapik niya ang kanyang mukha at idinikit ang kanyang noo sa noo ni Soline. Sa sandaling iyon, tila huminto ang mundo. Ang bawat paghinga nila ay nagsasama, nagpapalitan ng lakas at pag-asa. Ipinikit ni Soline ang kanyang mga mata. Sa loob ng 10 taon kasama si Dante, ang bawat haplos ay tila may kapalit na pagsasakripisyo. Ngunit kay Renato, nararamdaman niya ang isang uri ng pag-ibig na hindi humihingi, kundi nagbibigay. Isang pag-ibig na handang maghintay hanggang sa muling mabuo ang kanyang nadurog na pagkatao. Narito ako, Soline. Bulong ni Renato. Ang kanyang labi ay halos sumasagi na sa dulo ng ilong ng babae. Anuman ang mangyari sa dulo ng laban na ito, hindi ka mag-iisa. Kung kailangang dumaan tayo sa apoy para maubos ang pait, sasamahan kita. At pagkatapos, sabay nating itatayo ang buhay na matagal lang ipinagkait sa'yo. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Soline. Hindi luha ng sakit, kundi luha ng pasasalamat. Sa unang pagkakataon, hindi niya naisip ang paghihigante. Ang tanging nais niya ay manatili sa bisig ng lalaking ito habang ang mga alon ng lawa ay tila isang oyayi na nagpapatulog sa kanyang mga pangamba. Ang sandaling iyon ay isang paalala na sa kabila ng lahat ng dumi at pait, mayroon pa ring puwang para sa isang bagong simula. Ngunit ang katahimikan ay nabasag nang tumunog ang telpono ni Soline. Isang mensahe mula sa kanyang espiya. Nakahanap na si Dante ng paraan para malaman ang tunay mong pagkatao. Mag-ingat ka! Ang kilig at kapayapaan ay biglang napalitan ng pamilyar na kaba. Ang laban ay hindi pa tapos. At ang kanilang sandali ng kaligayahan ay kailangan munang isantabi para sa kaligtasan ng kanilang mga bukas. Ang init ng araw sa isang maliit at siksik na barangay sa labas ng lungsod ay tila sumasabay sa bigat ng dibdib ni Soline. Kasama si Renato, pinuntahan nila ang isang maliit na bahay na gawa sa tagpitan pingyero at kahoy. Doon ay nakatira si Aling Tessie, ang ina ng isa sa mga OFW na biktima ng pang-uumit ng pondo ni Dante at Senadora Corazon. Sa loob ng bahay, bumungad sa kanila ang amoy ng tuyong isda at ang nakabibinging katahimikan ng pagdadalamhati. Nakita ni Soline ang isang maliit na altar. Sa gitna nito ay ang larawan ng isang binatang nakangiti sa tabi ng isang tumpok ng mga sulat na hindi na kailanman mababasa ng pinadalhan. Iyan ang anak ko, si Junjun. Wika ni Aling Tessie habang nanginginig ang mga kamay sa pag-abot ng baso ng tubig. 3 taon siyang nagtrabaho sa Middle East. Sabi niya, pag uwi niya, ipapaayos niya ang bubong namin. Pero nung nagkasakit siya doon, hindi namin makuha ang insurance na ipinangako ng kumpanya ni Attorney Santos. Sabi nila, wala daw kaming pondo. Namatay ang anak ko na malayo sa amin dahil lang sa ilang pirasong papel na hindi nila pinirmahan. Hindi nakapagsalita si Soline. Ang bawat salita ni Aling Tessie ay tila isang malakas na sampal sa kanyang konsensya. Dati, iniisip niya na siya lang ang biktima. Iniisip niya na ang paghihiganti niya ay para lamang sa sarili niyang sakit. Ngunit sa harap ng luhang dumadaloy sa kulubot na pisngi ng matanda, na-realize ni Soline na ang kanyang laban ay laban na rin ng libu-libong pamilyang ninakawan ng kinabukasan. Huwag kayong mag-alala, Aling Tessie. Bulong ni Soline habang hinahawakan ang magaspang na kamay ng matanda. Darating ang araw
na ang bawat patak ng luha nyo ay babayaran nila. Hindi sila mananatiling nakatayo sa kanilang mga palasyo habang kayo ay nalulunod sa dusa. Paglabas nila sa bahay, sinalubong sila ng balita mula sa espiya ni Renato. Si Senadora Corazon ay nagsisimula na ring magduda sa katapatan ni Dante. Natuklasan ng senadora na may mga lihim na transaksyong ginagawa si Dante nang hindi nito alam. Ang pagkakaibigan ng dalawang may sala ay unti-unti nang nagiging isang laro ng hinala. Rene, kailangan nating bilisan, wika ni Soline habang nakatingin sa malayo. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa bagong determinasyon. Hindi lang ito tungkol sa akin na yon. Tungkol ito kay Junjun, kay Aling Tessie at sa lahat ng mga taong ginawang tuntungan ni Dante para umakyat sa kapangyarihan. Sisiguraduhin kong sa susunod na selebrasyon nila, ang tanging maririnig nila ay ang sigaw ng katarungan. Sa kabila ng banta na malapit na siyang mabuking ni Dante, mas lalong tumibay ang loob ni Soline. Alam niyang ang bawat hakbang niya ay may dalang bigat ng libu-libong pangarap na nawasak. Habang pabalik sila sa sasakyan, naramdaman niya ang mahigpit na pagkakahawak ni Renato sa kanyang balikat. Isang tahimik na pangako na anuman ang mangyari, ang boses ng mga nawalan ay sa wakas ay mapapakinggan na. Ang ballroom ng isang marangyang hotel sa Manila ay puno ng mga nagniningning na bituin. Ngunit para kay Soline, ang bawat ilaw doon ay tila isang mitsa na handa ng sumabog. Ang gala para sa kampanya ni Senadora Corazon ay dinaluhan ng pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Nakasuot si Soline ng isang pulang sutla na tila ba kulay ng apoy na handang tumupok sa lahat ng kasalanan sa loob ng bulwagang iyon. Napakaganda mo ngayong gabi, Soline. Bulong ni Dante habang lumalapit sa kanya, hawak ang isang baso ng mamahaling alak. Ngunit sa likod ng papuri, ramdam ni Soline ang tang-inginig ng boses ng kanyang asawa. Ang lason ng hinala na itinimpla niya sa nakaraang mga araw ay tuluyan ng sumira sa kumpiyansa ni Dante. Sa hilid, nakaupo si Lola Belen sa kanyang wheelchair, muling nagpapanggap na mahina, habang si Senadora Corazon naman ay abala sa pagbibigay ng talumpati tungkol sa katapatan at paglilingkod. Ang bawat salita ng senadora ay tila isang insulto sa alaala ng mga OFW na namatay dahil sa kanilang kasakiman. Attorney Santos, Senadora, simula ni Soline nang siya na ang tinawag sa entablado bilang pangunahing mamumuhunan. Bago tayo magpatuloy sa donasyon, mayroon akong inihandang maikling video. Isang pagpupugay sa mga taong naging inspirasyon ko sa proyektong ito. Nang mamatay ang mga ilaw, hindi ang video ng mga bagong gusali ang lumabas sa dambuhalang screen. Sa halip, ang bumungad ay ang kuha mula sa isang nakatagong kamera sa loob ng silid ni Lola Belen. Ang buong auditorium ay napaatras nang makita ang matandang Santos na mabilis na tumayo mula sa kanyang wheelchair, naglalakad ng tuwid at nakikipagtalo kay Dante tungkol sa kung paano nila tinalikuran ang namamatay na anak ni Avelina para lamang sa pera. "Ano ito? Itigil niyo yan!" sigaw ni Corazon. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Ngunit ang video ay hindi tumigil. Sumunod ang mga dokumento ng DNA na nagpapatunay na si Dante ay anak sa labas. Kasunod ang listahan ng mga bank accounts sa ibang bansa na naglalaman ng perang ninakaw mula sa mga manggagawang Pilipino. Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Ang bawat mata ay nakatuon kina Dante, Lola Belen at Corazon. Ang maskara ng pagiging perpektong pamilya ay tuluyan ng gumuho sa harap ng buong bansa. Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang naglakad si Soline patungo kay Dante. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng bigat ng 10 taon ng pagdurusa. "Tapos na ang palabas, Dante. Hindi mo ba nakikilala ang boses na ito? Ang boses na narinig mo bago mo ako itinapon sa bangin?" Nanginginig ang mga kamay ni Dante. Ang baso ng alak ay nahulog sa sahig at dahan-dahang dumanak ang likido sa marmol.
Tila ba sumisimbolo sa kanyang unti-unting pagbagsak. Tumingin siya kay Sulin nang may tindi ng takot na hindi niya kailanman naramdaman. Sino ka ba talaga? Ako ang katarungan na matagal mong kinalimutan. Sagot ni Sulin, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Sa sandaling iyon, ang pinto ng ballroom ay bumukas at pumasok ang mga awtoridad kasama si Renato. Ang gabi ng selebrasyon ay naging gabi ng paghuhukom. Wala ng takas, wala ng kasinungalingan. Ang katotohanan, sa wakas, ay malaya na. Ang katahimikan sa loob ng bulwagan ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa bawat taong naroroon. Nakatayo si Dante sa gitna ng entablado, tila isang rebultong unti-unting nagkakabira-biyak. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakako sa mukha ni Sulin, pilit na hinahanap ang isang sagot na matagal na niyang itinatangi sa kanyang sarili. Vina? Ang tawag ni Dante ay halos isang pabulong na hangin, puno ng hindi paniniwala at matinding takot. Hindi maaari. Patay na siya. Nakita ko ang sasakyang nahulog sa bangin. Walang sinumang mabubuhay sa ganong klaseng aksidente. Dahan-dahang lumapit si Sulin sa harap ni Dante. Ang bawat hakbang niya ay tila isang tunog ng haton na nagpapaliit sa mundo ng lalaki. Itinaas ni Sulin ang kanyang kamay at dahan-dahang hinaplos ang gilid ng kanyang panga. Ang balat na dati ay dugo ang duguan, ngunit ngayon ay kasing kinis ng porselana dahil sa sining ni Renato. Ang Avelina na kilala mo, ang babaeng sunod-sunuran at martyr, ay pinatay mo na nga sa bangin na yon, Dante. Wika ni Sulin. Ang boses niya ay malalim. Bawat salita ay may dalang bigat ng 10 taon ng pananahimik. Pinatay mo siya kasama ng bawat pangarap na binuo niya para sa inyong dalawa. Pero ang hindi mo alam, ang bawat piraso ng pagkatao ko na winarak mo ay muling binuo ng put at katarungan. Sa likuran, sinubukang tumakas ni Lola Belen. Ang matanda ay mabilis na tumayo mula sa kanyang wheelchair. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at desperasyon. Ngunit bago pa siya makalayo, hinarang siya ni Renato kasama ang mga pulis. Ang pandilisik ng mga mata ni Lola Belen ay tila isang ahas na nawala ng lason nang makita ang mga posas na inihahanda para sa kanya. Maging ang sarili mong ina, na hindi mo naman pala tunay na ina, ay ginamit ka lang, Dante. Pagpapatuloy ni Sulin, lalong idinidiin ang sakit sa puso ng lalaki. Ikaw na nangarap na maging makapangyarihan, ay naging alipin lang ng isang kasinungalingan. At ang senadora? Iniwan ka na niya sa ere bago pa man magsimula ang gabing ito. Napaluhod si Dante sa sahig. Ang kanyang mamahaling barong ay nabahira na ng pawis at luha. Ang lalaking tinitingala bilang makapangyarihang abogado ay mukhang isang batang nawawala at takot. Patawarin mo ako, Vina. Patawad. Ginawa ko lang ang lahat para sa atin, para sa kinabukasan natin. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Sulin. Para sa atin? Huwag mong gamitin ang salitang atin para pagtakpan ang iyong kasakiman. Ang anak natin, Dante. Ang anak nating hinayaan mong mamatay. Siya ang dahilan kung bakit narito ako ngayon. Hindi ako narito para sa patawad mo. Narito ako para masiguro na ang bawat segundong natitira sa buhay mo ay gugugulin mo sa pagsisisi sa likod ng rehas. Sa gitna ng bulwagan, hinarap ni Sulin ang mga tao, ang mga kamera, at ang buong bansa. Hindi na siya nagtatago. Ang kanyang pagkatao ay malaya na mula sa anino ni Dante. Habang inilalabas ng mga pulis si Dante at ang kanyang pekeng ina, lumingon si Sulin kay Renato. Sa mga mata ng lalaking nagligtas sa kanya, nakita niya ang paggalang at ang pag-asang matagal nang nawala sa kanyang buhay. Ang pagpapapilalang ito ay hindi lamang para sa kanyang mga kaaway, kundi para sa kanyang sarili.
Isang pag-amin na sa kabila ng lahat, siya ay nananatiling matatag at buhay. Ang bawat yabag ng sapatos ni Soline sa malamig na sahig ng korte ay tila isang hatol na hindi na mababago. Lumipas ang ilang buwan ng paglilitis na sinubaybayan ng buong bansa. Ang dating makapangyarihang Attorney Dante Santos at ang Senadora Corazon ay nakaupo ngayon sa silya ng mga akusado, suot ang kulay kahel na uniforme ng mga bilanggo. Wala na ang kintab ng kanilang mga alahas, tanging ang madilim na anino ng kanilang mga krimen ang natira. Sa loob ng korte, tumayo si Soline bilang pangunahing testigo. Inilatag niya ang bawat dokumentong nakuha nila ni Renato, mga bank record ng ninakaw na pondo mula sa mga OFW, ang mga peking dokumento ng DNA, at ang pinakamasakit sa lahat, ang medical na ulat tungkol sa kapabayaan na naging sanhi ng pagkamatay ng kanyang anak. Ang bawat salita ni Soline ay tila isang matalim na espada na humihiwa sa bawat depensa ni Dante. Nang ibaba ng hukom ang hatol, ang katahimikan ay nabasag ng mga hikbi ng kagalakan mula sa mga pamilya ng mga biktima na naroroon. Habang buhay na pagkabilanggo para kay Dante at Corazon. Wala ng piyansa. Wala ng koneksyon na makapagliligtas sa kanila. Samantala, sa isang pasilidad para sa mga may karamdaman, si Lola Belen ay naiwang mag-isa. Ang kanyang kinatatakutan ay nagkatotoo dahil sa tindi ng stress at pagkabulgar ng kanyang mga lihim. Dumanas siya ng isang malubhang stroke na tuluyang nagparalisa sa kanyang katawan. Ngayon, tunay na siyang lumpo. Nakaupo siya sa kanyang wheelchair, nakatingin sa puting pader habang ang tanging naririnig niya ay ang boses ni Avelina sa kanyang isipan na nagsasabing ang bawat kasinungalingan ay may katumbas na kabayaran. Paglabas ni Soline sa korte, sinalubong siya ng napakaraming tao. Ngunit hindi na siya tumitigil para sa mga kamera. Naglakad siya patungo sa isang sasakyan kung saan naghihintay si Renato. Hawak ni Renato ang isang bungkos ng puting bulaklak. Ang kanyang ngiti ay puno ng pagmamalaki at kapayapaan. Tapos na ang laban, Soline! Wika ni Renato habang pinagbubuksan siya ng pinto. Nabayaran na ang bawat patak ng luha mo. Tumingin si Soline sa langit. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang tunay na kalayaan. Ang put na dati ay bumabara sa kanyang lalamunan ay napalitan ng isang malalim na buntong hininga. Hindi lang niya nabawi ang kanyang pangalan, nabawi rin niya ang kanyang dangal. Ang paghihiganti ay hindi nagtapos sa dugo, kundi sa isang matamis na tagumpay ng katarungan na magsisilbing babala sa lahat ng mga nang-api. Habang papalayo ang kanilang sasakyan sa gusali ng korte, hindi na lumingon si Soline. Ang nakaraan ay isa na lamang malabong alaala at ang bukas na dati ay puno ng dilim ay unti-unti nang nagkakaroon ng kulay. Ang pagbabayad puri ay ganap na. At ang puso ni Avelina ay sa wakas ay nakatagpo na ng kanyang kapayapaan.